Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw. Naway magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong yun, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi. Nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ang mga publikano at ang mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng Sabado po sa ating lahat. Sa tagpong ito, makikita natin ang isang tahimik ngunit makapangyarihang sandali. Tinawag ni Jesus si Levi, na kilala bilang Mateo, isang maniningil ng buwis, taong hinuhusgahan, iniiwasan at kinamumuhian ng marami. Ngunit sa mata ni Jesus, hindi siya makasalanan lamang. Siya ay isang taong may potensyal, may puso at may hinaharap. Isang simpleng salita ang binitawan ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." At isang radikal na tugon ang ginawa ni Levi. Iniwan niya ang lahat. Hindi muna siya nagtanong, hindi muna siya nag-alinlangan, hindi muna siya nagpaalam, tumindig siya at sumunod. Minsan, ang tawag ng Diyos ay hindi komplikado, ngunit ang pagsunod ang mahirap. May mga mesa ng paniningil din tayo sa buhay, mga kinagisnan, bisyo, relasyon o ambisyon na alam nating kailangan nating iwan upang tunay na makasunod kay Kristo. Nakakagulat din na pagkatapos niyang tawagin si Levi, nakisalo si Jesus sa mga makasalanan. Ipinapakita nito na ang presensya ni Jesus ay hindi para lamang sa mga maayos ang buhay. Siya ay pumapasok sa magulong mesa, sa pusong sugatan at sa kaluluwang nawawala. Sinabi niya, hindi ang malulusog ang nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi niya itinanggi na may kasalanan, ngunit ipinahayag niya na may lunas. Mga tanong sa pagninilay. Ano ang mesa na kailangan kong iwan upang masundan si Jesus ng mas buo? May mga taong hinuhusgan ba ako na dapat kong tingnan sa mata ng awa? Tinatanggap ko ba na ako man ay nangangailangan ng manggagamot? Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pagtawag. Hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil ikaw ay mahabagin. Sa bawat pagkakataong tinatawag mo kami, bigyan mo kami ng tapang na tumayo at sumunod, kahit hindi malinaw ang lahat. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong kami naging mapanghusga. Turuan mo kaming magmahal tulad mo, mapagkalinga, mapagpatawad at bukas sa lahat. Paggalingin mo ang aming puso, baguhin mo ang aming buhay, at gawin mo kaming instrumento ng iyong awa. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung na-bless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, i-like at i-share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.